Matapos ang mahabang taon ng tapat na pagbabayad sa PhilHealth, nakatanggap lamang ng 5,460 pesos mula sa 122,787 pesos na hospital bill ang isang lalaki. Tama ang narinig mo, halos barya lang ang tinulong ng ahensyang dapat ay sandigan ng bawat Pilipino sa oras ng karamdaman. Dahil dito, marami ang nagtanong, para saan pa nga ba ang PhilHealth kung ganito rin lang ang balik sa mamamayan? Ang lalaki ay nakilala bilang Bataga Eric. Isang karaniwang empleyado na buwan-buwan ay kinakaltasan ng kontribusyon para sa PhilHealth. Hindi niya kailanman inisip kung magkano ang binabayaran niya dahil ang paniniwala niya. May seguridad siya sakaling magkasakit. Sa loob ng maraming taon, tahimik siyang naghulog ng kontribusyon, umaasang kapag dumating ang panahon ng pangangailangan, tutulungan siya ng PhilHealth. Ngunit ang inaasahan niyang proteksyon, tila naging isang malaking pagkadismaya nang siya ay naospital. Na-confine si Eric sa St. Luke's Medical Center matapos siyang magkaroon ng matinding lagnat na pinaghinalaang dengue. 5 araw siyang nanatili sa ospital para sa iba't ibang pagsusuri at gamutan. Mabuti na lamang at may HMO siyang sakop ng kumpanya, kaya malaking tulong ito sa pagbabayad ng gastusin. Gayunman, umaasa pa rin siya na kahit papaano, may ambag ang PhilHealth sa kabuuang bayarin, lalo na't matagal na siyang nagbabayad ng kontribusyon taon-taon. Ngunit nang dumating ang bill, halos hindi siya makapaniwala. Sa kabuuang 122,787 pesos, 5,460 pesos lang ang sinagot ng PhilHealth. Labis siyang nabigla at nadismaya, lalo pa nang sabihin ng billing staff na tumaas na raw iyon ng 50%. Para kay Eric, parang biro at insulto ang halagang iyon matapos ang maraming taong pagbabayad. Ang tanong niya sa sarili, ito ba ang sinasabi nilang tulong? Ibinahagi ni Eric sa kanyang post na matagal na siyang miyembro ng PhilHealth at buwan-buwan ay may kaltas sa kanyang sahod. Hindi niya ito tinanong noon dahil kampante siyang may makukuha siyang tulong balang araw. Ngunit nang siya na mismo ang nagkasakit, doon niya napagtanto na napakaliit pala ng maibabalik ng sistemang pinagkakatiwalaan niya. Ayon pa sa kanya, halos 5% lang ng kabuang bill ang binayaran ng PhilHealth, at masakit isipin na yon pa raw ay tumaas na ng 50%. Para kay Eric, nakakabigo at nakakainis isipin na ang sistemang inaasahan mong tutulong ay tila wala palang maibibigay sa oras ng tunay na pangangailangan. Sa kanyang karanasan, sinabi ni Eric na nakaka-frustrate at nakakadismaya ang matuklasang halos wala palang silbi ang mga taon ng pagbabayad. Napaisip siya kung saan napupunta ang mga kontribusyon ng mga miyembro, at kung bakit napakaliit ng tulong na nakukuha ng mga ordinaryong Pilipino kapag sila na ang nangangailangan. Idinagdag pa niya na ang PhilHealth, na dapat ay nagsisilbing proteksyon ng bawat mamamayan, ay tila mas nagmumukhang koleksyon agency kaysa sa tunay na ahensyang nagbibigay tulong. Dahil sa kanyang post, nag-viral agad ito at umani ng libu-libong reaksyon. Maraming netizen ang sumang-ayon sa kanya at nagsabing naranasan din nila ang parehong sitwasyon. May mga nagkomento na sila rin ay nagbayad ng tapat sa loob ng maraming taon, ngunit napakaliit din ng natanggap na tulong mula sa PhilHealth. Samantala, may ilan namang nagtangkang ipagtanggol ang sistema, sinasabing may mga limitasyon at case rate depende sa uri ng sakit o diagnosis. Ngunit para sa karamihan, hindi iyon sapat na dahilan dahil ang tunay na issue ay ang kakulangan ng sistemang dapat ay sandigan ng bawat Pilipino. Lalong naging masakit ang sitwasyon dahil si PhilHealth mismo ang inaasahan nating proteksyon kapag dumating ang oras ng karamdaman. Ngunit sa halip na ginhawa, tila dagdag pahirap pa ang nararanasan ng mga miyembro. Ayon kay Eric, habang ang mga Pilipino ay tapat na nagbabayad buwan-buwan, ang kapalit ay tila barya lamang kapag sila na ang nangangailangan ng tulong. Sa huli, sinabi ni Eric na ang mga Pilipinong nagbabayad ng tapat ay karapat-dapat sa isang sistemang tunay na gumagana, hindi yung parang loose change lang ang ibinabalik matapos ang taon-taong tiwala. Para sa kanya, panahon na para maningil ng pagbabago at accountability sa mga institusyong dapat ay nagsisilbi sa tao.
Ngayon, usap-usapan na sa social media kung gaano pa kaepektibo ang PhilHealth sa pagtulong sa mga miyembro nito. Kung si Eric na dekada nang nagbabayad ay 5,460 pesos lang ang natanggap, paano pa kaya ang mga mas nangangailangan? Dapat bang tanggapin na lang natin ito bilang normal, o panahon na para magising ang lahat at manindigan? Dahil sa bandang huli, ang kwento ni Eric ay hindi lang tungkol sa isang hospital bill, ito ay salamin ng sitwasyon ng libu-libong Pilipino. Ang sama ng loob, panghihinayang, at pag-asang sana, balang araw, maramdaman natin ang tunay na tulong mula sa sistemang dapat ay para sa atin.